Okay, pinamagatan ko tong i-share sa inyo na sacrifice in serving God. Una sa lahat, ano ba ang ibig sabihin ng sacrifice? Anyone po na pwedeng mag-share kung ano sa inyo ang pagsasakripisyo kay God? Sakripisyo. Okay. According to the dictionary, sacrifice is an act of giving up something that is valuable to you in order to help someone else. Sa Tagalog, ito sakripisyo. Sakripisyo sa pagsisilbi sa ating Panginoon. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Okay. Sacrifice also means giving to the Lord whatever He requires of our time, our earthly possession, and our energy to further His work. Time daw. Like nung pag-Sunday, ito yung time natin sa Kanya. Usually, gumigising tayo ng maaga kasi gusto nating mag-charge. Ito yung time na pagsasakripisyo namin para sa Kanya. Earthly possession, bagay na mayroon tayo na willing nating ibahagi sa Panginoon. Our activities na ginagawa natin para sa Kanya. Ano ba yung mga ginagawa natin para sa Kanya na nagsasakripisyo tayo sa Kanya? First, sing praise to Him. Diba? Pag nagpe-praise tayo sa Kanya, pag kumakanta tayo sa Kanya, sakripisyo din yun. Listen to His Word through the Bible and preaching, sharing His words to others. Sabi nga sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. According to Matthew 6:33. Unahin daw natin ang Panginoon above all things. Pero ang tanong, si God ba ang inuuna natin? Sino ba sa atin ang makapagsasabi na ang Panginoon ang priority natin? Dahil na walang perfect, syempre karamihan sa atin hindi. Top priority ang Panginoon. Malamang syempre pag-gising natin, minsan nang-iisip natin kagad about yung pamilya natin. Tayo, malayo tayo sa pamilya natin. Mga anak, mga kapatid, yan. Trabaho. Diba? Kailangan iniisip natin kaagad. Magiging maayos ba yung araw natin sa trabaho natin ngayon? Yun yung mga pumapasok sa isip natin sa atin. Career, sa may mga career dyan, kaibigan, at iba pa. At naalala lamang natin ang Panginoon kung may hihilingin, kung may nangyaring masama, which is wrong, mali. Sa lahat ng mga gagawin natin sa buhay, ang Panginoon ang dapat nating unahin. Ang kagustuhan nating magsakripisyo ay indikasyon ng ating devotion sa Kanya. We should do what is righteous. Ano ba yung mga righteous? Ito yung mga right, just, good. Example of righteous. Loving or helping someone. Mahalin natin, tulungan ng iba, lalo na yung nangangailangan. Yan. Tama yan. Number 2, studying the Word of God. Magbasa tayo ng Biblia, unawain natin, at syempre, isa puso at isa gawa natin. Number 3, sitting under the preaching of the precious truth. Ang pakikinig natin sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga pastor natin. Pare, sila yung usually natin na napapakinggan na nag-share sa atin ng mga words of God. Yes? Ang mga bagay na ito ay nagpapaligaya sa ating Panginoon. Some example of serving God. Yung mga halimbawa na pag-serve kay Lord. One is, pray for each other. Siguro alam na natin yun na dapat. Hindi lang tayo nagdadasal ng sa atin lang. Dapat ipinagdadasal din natin yung kapwa natin. And number 2, share and give to those in need. Kung anong mayroon tayong maibabahagi sa nangangailangan,
Magbahagi tayo, tumulong tayo. Give encouragement. Mag-encourage tayo ng mga kakilala natin, mga kaibigan natin. Yun ay isa sa mga sakripisyo na kinalulugdan yun ng Diyos na ginagawa natin. Kasi parang inaano natin siya, ano ba ang tawag dito? Yung pinagmamalaki natin, pinagmamayabang natin siya. Na kahit na anong ginagawa natin sa buhay natin, sa pang-araw-araw, at least naano natin siya na nag-encourage tayo tungkol sa Kanya. Number 4, work with intention and joy. Halimbawa, di ba, binigyan tayo ng trabaho ni God. Siyempre, pag binigyan tayo ng trabaho ni God, hindi naman pwede na nagtatrabaho lang tayo kasi kailangan lang natin magtrabaho. Well, dapat nagtatrabaho tayo ng mayroong pagmamahal kasi bigay ni Diyos ng God yun sa atin. Siyempre, para sa pamilya, so dapat we do our work with joy, hindi yung trabaho lang tayo ng trabaho. Ang mga bagay na ito ay mga small sacrifice only, but the Lord is happy that we do these things. But the perfect example of service towards others is Jesus. Si Jesus talaga ang pinaka-perfect na example na nag-serve. He came to the world and rather than be served by others, because He is the Son of God, He Himself served others with kindness and humanity. Si Jesus ang best example natin when we talk about service toward others. Kasi instead na siya ang pagsisilbihan, si Jesus yung nagsilbi. Siya yung nagsilbi sa atin. Halimbawa ng mga ginawa ni Jesus bilang pagsiserve niya bilang pagsasakripisyo niya sa pagsiserve. Ito yung mga halimbawa ng mga ginawa ni Jesus. First, He healed the sick. Pinagaling niya ang mga may sakit. Naalala niyo yun sa yung mga ginawa niya, yung mga sacrifice niya. Number 2, He restored sight, yung paningin. Nakakita ang mga bulag. Number 3, He feed the hungry people. Pinakain niya ang mga taong nagugutom. Number 4, He cured the leprosy. Ito yung mga taong may mga ketong na pinagaling niya. And 5, He raised the dead. Binuhay niya ang patay. Number 6, washing the disciples' feet. Yun yung hinugasan niya ang mga paan ng mga disipulo. Na yun yung pag-serve na ginawa niya na dapat tayo yung nag-serve sa Kanya, pero siya yung gumawa. Ayan. And the best example of sacrifice is Jesus. When Jesus came, He offered Himself a sacrifice for all sins. He crucified into the cross and He died. As God's people, we must do good. Share what we have. Acknowledge God. Acknowledge yung kilalanin natin siya. By just doing good, we are able to please God. Sa paggawa natin ng mabuti, napapasaya natin ang Panginoon. Okay, tapos na tayo. Conclusion. Simple lang. Ang simpleng paggawa natin ng mabuti ay ikinaliligayan ng ating Panginoon. Kaya naman, ating ipagpatuloy itong ating pagsasamba at pagpupuri sa Kanya. At maghikayat din tayo sa ating kapwa na gumawa ng mabuti and share what we have. Amen. Amen.